Kwento 1 ni Jose S. Nagtatrabaho ako sa isang gasolinahan sa gitna ng aming bayan. Ang mga oras ng trabaho ko ay hindi palaging pareho, pero madalas ay sa magdamag at madaling araw ako nakatoka. Isang taon na rin akong nagtatrabaho dito at sa totoo lang, wala akong masyadong negatibong masasabi tungkol dito. Isa lang itong normal na trabaho na may katamtamang sahod, na kailangan lang tumayo sa isang pwesto ng 8 oras at makipag-usap sa ilang customer. Sa araw na iyon, nagtratrabaho ako ng magdamagang shift, mula alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Bagaman karaniwan ng hindi masyadong matao sa magdamag kapag weekdays, gusto kong banggitin na umuulan ng malakas noong gabing iyon, kaya inaasahan kong magiging tahimik ang gabi. Sa unang ilang oras, nakaupo lang ako sa isang upuan sa likod ng rehistir at naghihintay na may pumasok. May ilang tao na nagbayad ng cash para sa gasolina. Pero pagdating ng mga 12:30 o isa ng madaling araw, halos wala ng tao. Walang mga customer na pumapasok at halos wala na ring nagpapagasolina sa labas. Dahil wala ng customer, lumabas ako mula sa likod ng counter at sinimulang ayusin ang mga estante. Hindi naman sila masyadong magulo pero ginagawa ko ito para lang may magawa. Habang ginagawa ko ito, nakatalikod ako sa mga bintana. Pero napansin ko ang mga ilaw ng sasakyan na pumasok sa istasyon ng gasolina. Hindi ko na ito tiningnan dahil wala namang kakaiba dito, may tao lang na magpapagasolina. Nagpatuloy ako sa pag-aayos ng mga estante sa loob ng mga 10 minuto bago ako hindi sinasadyang tumingin sa bintana. Nandoon pa rin ang kotse sa isa sa mga pumps at may lalaki na nakatayo sa tabi nito. Nang makita ko siya, bigla siyang tumalikod na para bang sinusubukan niyang huwag akong makita. Pagkatapos nito, nakaramdam ako ng kakaibang takot, lalo na't nandyan lang siya sa loob ng 10 minuto na tila nagpapagasolina. Bumalik ako sa likod ng counter at muli kong sinilip ang bintana pagkaraan ng 30 segundo. Nakita kong sumakay ang lalaki sa kanyang kotse at ilang beses kumurap ang mga ilaw ng kotse na para bang sinusubukan at nabigong paandarin ito. Pero sa huli, nagawa niyang paandarin at umalis ng mabilis. Tumayo lang ako roon at tumingin sa bintana ng ilang minuto. May kakaiba talagang pakiramdam na hindi tama. Nagkaroon ako ng ideya at binuksan ko ang mga kamakailang transaksyon para sa pump na ginamit niya. Huling ginamit ang pump ilang oras na ang nakalipas. Nandoon siya sa loob ng 10 minuto nang walang dahilan kundi para panoorin ako sa likod ng bintana. Nanatili ako sa likod ng counter ng matagal. Sinusubukan na lang hintayin na matapos ang shift ko. May ilang mga sasakyan pa na dumating at umalis at pagkatapos ay muling naging tahimik ang paligid. Bandang alas 3 ng umaga, may narinig akong ingay sa labas. Malakas ang ulan, pero may maririnig na bahagyang ingay ng paa na dumadausdo sa lupa, parang mga yapak na papunta sa likuran ng gusali. Sinubukan kong tumingin sa bintana, pero wala akong magandang view. Napansin ko rin na walang mga sasakyan sa parking lot o sa tabi ng mga pumps. Dali-dali akong umalis mula sa counter at pumunta sa likod ng pinto na isang mabigat na bakal na pinto na walang bintana o anumang butas. Ipinatong ko ang tenga ko laban sa pinto at nakinig habang palapit ng palapit ang mga yapak, hanggang sa narinig ko na parang nandoon na siya sa likod ng pinto. Napatingin ako sa hawakan ng pinto, naghihintay sa katahimikan bago ito dahan-dahang kumilos at naharang ng lock. Muling naging tahimik ang paligid. Halos 1 minuto ang lumipas bago ako nakarinig ng boses ng isang lalaki na tila nagagalit. At isang matalim na tunog ang narinig ko sa kabila ng pinto. Sumunod ay mga yapak na paalis mula sa likod ng gasolinahan. Mabilis akong bumalik sa harapan at naghihintay na makita kung may lalakad palayo, pero wala akong nakita. Agad akong tumawag sa siyam na isa-isa gamit ang telepono ng tindahan. Umaasang mahuhuli nila ang lalaki bago pa siya makalayo. Hindi ko alam kung ano talaga ang nangyayari, pero may taong sumusubok pumasok sa likod ng pinto ay tiyak na may masamang balak.
Nang dumating ang mga pulis, hindi nila nakita ang lalaki. Pero nakakita sila ng kotse sa gilid ng kalsada. Wala pang 1 milya ang layo. Ito ang parehong kotse na nakita ko kanina, ang lalaking nakatingin sa akin. Naubusan ng gasolina ang kotse at may mga hindi magkatugmang plaka. Lumalabas na ang kotse ay ninakaw mula sa 2 estado palayo. Ang isa pang nakita nila ay isang mahabang gasgas sa likod ng pinto. Nagawa ng isang matalim na bagay, malamang isang kutsilyo. Alam ang lahat ng detalyeng ito, pakiramdam ko ay napakaswerte ko dahil ang lalaki ay malamang na tumatakas na at maaaring may balak na masama. Kuwento 2 ni GW. Sa nakalipas na ilang taon, pareho pa rin ang trabaho ko. Ako ay isang janitor sa isang sikat na fast food restaurant. Wala akong ibang ginagawa kundi maglinis. Hindi ako tumatanggap ng order o anumang bagay. Hindi ko rin madalas makita ang ibang mga empleyado dahil panggabi ang aking shift. Sa restaurant, lahat ay kailangang linisin ng mabuti araw-araw at habang may mga tao, halos imposibleng gawin ito. Wala naman akong naranasan sa aking mga shift maliban sa mga paminsan-minsang kakatok na customer na nagtatanong kung bukas kami. Kaya sa gabing ito, pumasok ako at nagsimulang magtrabaho tulad ng dati. May ilang empleyado pa na naroon nang dumating ako, pero pagsapit ng 10:00, 1 oras matapos magsara, ako na lang mag-isa ang natira para sa buong gabi. Nagsuot ako ng headphones at nagsimulang kuskusin ang mga grills at ihanda ang mga kailangang banlawan. Nang lumaon, nawalan na ako ng sense of time pero sa tantya ko, mga 2:00 na ng madaling araw nang marinig kong may kumatok sa harap ng building. Tinanggal ko ang headphones ko at narinig ko ulit ang katok. Lumapit ako sa harap ng pintuan na inaasahang may tao na gustong malaman kung bukas pa kami. Pero nang tumingin ako, wala akong nakita. Lumapit ako sa pintuan at sumilip sa parking lot. Walang sasakyan o tao. Alam kong narinig ko iyon mula sa bahagi ng building na ito. Kaya naghintay ako ulit. Pero wala na. Sa huli, inisip kong nagkamali lang ako ng dinig at bumalik na sa trabaho. Makalipas ang 1 oras o higit pa, nag-lunch break ako. Kinuha ko ang lunch bag ko at umupo sa isa sa mga mesa sa gitna ng dining area. Nag-relax ako dahil ahead na ako sa paglilinis. Matapos kumain, bumalik ako sa likod at humarap para kunin ang mop. Ngunit sa gulat ko, nakita ko ang mukha ng isang lalaki na nakatingin sa akin mula sa labas ng drive-thru window. Magulo ang kanyang buhok at blangko ang kanyang mukha. Pero ang kanyang mga mata, may kakaibang bagay sa kanila, parang walang laman. Napatigil ako ng ilang segundo at makalipas ang ilang sandali, ang lalaki ay tahimik na tumalikod at naglakad palayo. Tumitibok ng malakas ang puso ko at nanatili akong nakatayo habang pinapakinggan ang mga yapak niya na papalayo. Hindi ko alam kung ano ang iisipin. Napakakaiba at nakakatakot ng pangyayari. Nang makabawi ako ng kaunting kumpiyansa, binuksan ko ang bintana at sumilip palabas para tiyakin na umalis na siya. Madilim sa labas ng ilaw ng restaurant. Pero wala akong nakita kaya isinara at inilock ko na ito. Nasa edge ako sa susunod na oras. Laging lumilingon sa mga bintana, pakiramdam ko'y may nagmamasid sa akin. Ngunit nang malapit nang matapos ang shift ko, nagsimulang humupa ang aking kaba. Isa sa mga huling gawain ko ay ilabas ang mga basura sa dumpster na iniiwasan kong gawin hanggat maaari. Sinilip ko muna ang bintana bago lumabas at mukhang maayos naman kaya mabilis kong binuksan ang pinto at inilabas ang mga basura. Nagsimula akong itapon ang mga ito isa-isa sa dumpster pero wala pang 20 segundo. Lumitaw ang lalaki mula sa gilid. Huminto ako sa ginagawa ko at mabilis na nagtanong kung ano ang kailangan niya. Hindi siya sumagot habang lumalapit siya sa akin. Dala pa rin ang parehong blangko at walang laman na tingin. Ngayon na nakita ko na ang kanyang buong katawan, mas nakakatakot pa siya. Isang malaking lalaki na nakasuot ng maruming at may mantsang coat. Hindi ko alam ang gagawin kaya tumakbo ako papasok. Binuksan ko ang pinto habang naririnig ko ang kanyang mga yapak na papalapit sa akin. Habang isinasara ko ang pinto,
Naipit niya ang kanyang braso sa gap, kaya hindi ko ito maisara ng maayos. Tumakbo ako papunta sa kabilang dulo ng restaurant. Kinuha ang mga susi ko at mabilis na binuksan ang pinto sa harap habang naririnig ang lalaki na papalapit sa akin. Halos hindi ako nakaligtas at mabilis na tumakbo palayo bago pa niya ako maabutan. Tumakbo ako sa buong parking lot at hanggat kaya ko habang tinatawagan ng pulisya. 5 minuto ang nakalipas, dumating na ang mga pulis sa restaurant, ngunit wala na ang lalaki. Nakakuha kami ng footage sa mga CCTV pero walang pagkakakilanlan ang nakuha mula rito. Ipinakita rin ng footage na nang tumakbo ako palayo, nanatili lang ang lalaki at pinanood ako ng ilang sandali bago siya umalis sa likurang pinto. Hindi alam kung ano ang gusto niya sa akin, pero ang kanyang nakakatakot at napakakatakot na kilos ay nagbibigay pa rin sa akin ng kilabot hanggang ngayon. Kuwento 3. Ni Anonymous isang gabi, nag-overtime ako sa opisina. Mayroon kaming 2 palapag na gusali sa isang business complex at minsan, kung kailangan naming maghabol ng trabaho, kailangan talaga naming magtagal sa opisina. Noong nakaraang linggo, kumuha ako ng 2 sick days, kaya kailangan kong tapusin ang proyekto ko at kaunti na lang ang oras na natitira para gawin ito. Plano kong mag-overtime ng ilang oras ngayong gabi at sa susunod na gabi upang makahabol at aalis ako sa pagitan ng 1:00 hanggang 2:00 ng umaga. Madalas na may iba pang nag-overtime din, ngunit sa gabing iyon, ako lang ang naroon. Nagtrabaho ako sa desk ko na nasa gitna ng isang silid na puno ng mga mesa. Habang nagtatype ako sa aking laptop, unti-unti akong nakakaramdam ng antok at matapos itong labanan ng kaunti, tumayo ako upang magtimpla ng kape sa break room. Sinimulan ko ang coffee machine at sumandal sa mesa. Halos hindi na ako makapagpigil ng antok habang dahan-dahang pumupuno ang kape sa mug. Ngunit biglang may malakas na tunog na gumising sa akin. Tila nanggaling ito sa ibaba, ngunit talagang malakas at ramdam ito sa buong gusali. Wala nang sumunod na ingay, isang malakas na kalabog lamang ang narinig ko. Lumapit ako sa pintuan at sumilip sa hagdanan, iniisip kung dapat ko bang tingnan kung ano iyon. Sa totoo lang, sobrang pagod ako at naisip kong maaaring may nahulog lang sa isa sa mga silid sa ibaba. Kaya nagpasya akong huwag nang imbestigahan. Kinuha ko ang mug ko at bumalik sa desk ko upang ipagpatuloy ang pagtatrabaho. Umupo ako ng walang patid na nagtatrabaho ng 1 oras, ngunit ang kape ay hindi talaga nakakatulong sa aking pagkaantok. Patuloy akong nagtrabaho, pilit na nilalabanan ito, ngunit alam kong malapit na akong bumigay. Sa wakas, nakatulog ako sa aking desk. Nang magising ako, agad akong nainis at medyo nahilo, parang biglang nagising mula sa malalim na tulog. Habang bumabalik ang aking mga pandama, napansin ko ang isang tunog na nagmumula sa loob ng gusali. Isang beep na naririnig tuwing 4 o 5 segundo, ngunit napakahina. Tiningnan ko ang aking laptop at nakita kong halos 2:00 ng umaga na. Napagpasyahan kong hindi na sulit na magpatuloy sa trabaho, kaya't inayos ko ang aking mga gamit at dinala ito habang palabas ng silid upang tingnan ang beeping at umalis na rin pagkatapos. Nang makarating ako sa hagdanan, nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko dahil sa beeping. Hindi ko pa ito naririnig dati at may kakaibang kababalaghan sa tunog nito. Baka masyado akong pagod para ganap na maunawaan ito kanina. Bumaba ako sa hagdan at ngayon ay mas malakas na ang beeping. Sumilip ako sa mahabang pangunahing pasilyo at sa dulo, may nakita akong metal rod na nakahiga sa sahig. Sa tapat mismo ng bukas na pintuan, biglang bumilis ang tibok ng puso ko nang mapagtanto kong dapat ay nakasara iyon at ang beeping ay nagmumula sa sistema ng seguridad ng gusali. Sa takot, tumakbo ako papunta sa kabilang dulo ng pasilyo at lumabas sa likod na pintuan, pumasok sa aking kotse at tumawag ng tulong. Kahit na nasa labas na ako ng gusali, ang natutunan ko pagkatapos ay mas nakakakilabot. Dumating ang mga pulis at nagsiyasat sa paligid, ngunit wala silang nakita o nahanap. Nang tingnan namin ang mga security cameras,
nakita ang isang lalaki na lumapit at binuksan ang pintuan ng isang malakas na hampas gamit ang isang uri ng tool noong 11:00 ng gabi. Lumikha ng tunog na narinig ko habang kumukuha ng kape. Tahimik siyang gumalaw sa unang palapag at umakyat sa pangalawa, kung saan pumasok siya sa opisina na kinaroroonan ko at tumayo ng tahimik ilang pulgada lamang ang layo sa likuran ko habang nagtatrabaho ako sa aking desk. Pagkatapos, bumalik siya sa ibaba at muling umakyat habang natutulog ako, naglakad-lakad sa buong opisina at maging sa mismong desk ko ay tumingin-tingin. Hindi malinaw kung may ninakaw siya dahil walang mga kamera sa bawat silid. Ngunit wala ring malinaw na sagot kung ano ang ginagawa niya doon. Matapos makita ang mga security tapes, hindi na ako muling nag-overtime mag-isa sa opisina.